Hey mga brods, ito ng local, parang local import nga daw ito ng San Miguel Beermen. Ito pong si Chris Miller dahil 32 years old na ito mga brods. Yes, 32 anyos na rookie na nakuha ng San Miguel Beermen na pumirma ng 3 years contract dito sa San Miguel Beer. Napakatagal 3 years. So ibig sabihin, sa ensayo pa lang nagpapakitang gilas na talagang napakaganda ng nilaro neto ni Chris Miller. Kaya ito pinapirma agad ng 3 years ng SMB. Paano ba naman kasi mga kabrods, ang dami na rin itong experience sa ibang bansa. Hindi ito basta-bastang rookie, parang ang import ang nangyari dito Dahil dami ng pinaglaruan nito ni Chris Miller. So, nag-NCAA ito sa ibang bansa. Naglaro na rin sa Switzerland, sa Germany. At yung uli na yung pinaglaruan, yung Darbankan doon sa Iraq Super League. Yes, mga bro. So, ang dami experience na ito ni Chris Miller. Sabi nga nila, local import ng SMB, pumirma na. Yes, yan nga yung mga ibang mga headline na nakikita natin at mga comments na ito pong si Chris Miller, pinakaswerte talaga ang SMB sa rookie draft 2025. Galawan pa lang nito mga kabrods, one of the best guard na rookie na nagpa-draft ngayon and one of the consistent na 6'2 or 6'1 point guard na nakuha ng San Miguel Beer. Pwede, lalo na ito pong si Chris Ross ay parang ito na yung isa sa mga huling taon niya sa PBA or baka mag-assistant coach na lang ng tuluyan sa SMB. At ito, pupunan niya ni Chris Miller yung maiiwan na role ni Chris Ross dahil parang Chris Ross nga rin ang galawan nito ni Chris Miller, pero mga kabrodza, mas scorer ito pong si Chris Miller. Kumbaga parang import na rin ang laruan nito, yung mga i-average nito next season. Dahil Filipino Cup na tayo, All Philippine Cup na ulit ngayong 2025. Dahil ito na mga kabrods, All Filipino Cup. Yes, yan maganda at kinuha ng SMB. Ito pong parang local import nila. Kumbaga kahit walang import conference, parang may import pa rin ng SMB dahil nakakuha sila ng Chris Miller sa rookie draft 2025. And yun, wise din ng SMB dahil sa dami-daming mga rookies na nasa top picks ngayon ay si Chris Miller pang kinuha nila. Well, hindi man ito masyadong na-hype, pero great steal ito ng draft ng San Miguel Beer. So matalino at magandang ginawa at ang ganda ng decision na ginawa ng SMB mga kabrods. And ewan ko na lang kung hindi pa mag-champion ulit ang SMB dahil last season nakapag-champion ng SMB. Tapos ito na naman mga kabrods, All Filipino Cup, baka nga i-back to back ito agad ng San Miguel Beer dahil kahit wala silang import para meron silang import na katulad ni Chris Miller. Yes, mga kabrods, alam ko nga na malaking maitutulong nito ni Chris Miller para sa kanila. Dahil ang SMB, tuloy-tuloy pa rin naman ang goal nito mga kabrods na makapag-champion. Kaya imbis na kumuha sila at makipag-trade sa mga iba't ibang kupunan at kumuha ng mga local players dito sa atin sa PBA, doon na lang sila kumuha sa draft na veterano na ang laruan. Yes, mga kabrods. Kaya ito, si Chris Miller na siguro ang isa sa mga magiging missing piece ng SMB na makapag-champion ulit sila ngayong All Filipino Cup. Yes, although malakas naman ng SMB with or without Chris Miller, pero kung dadagdagan mo pa ng Chris Miller, mas lalo na mga kabrods. Kaya para sa SMB, jackpot sila sa nakuha nila. Kaya yung 3-year deal contract nito ni Chris Miller, deserve niya yan mga kabrods. Balita nga na sa ensayo pa lang talagang nagpapakitang gilas at ang ganda ng nilalaro ng isang Chris Miller maski sa mga tune-up games ng SMB. Kaya kung mga kabrods, sa tingin nyo ba ito na ba ang mas malakas na shape or lineup ng SMB ngayong All Filipino Cup 2025? Kaya komento mo lang po yung mga brods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods, Kit Datu. Yes, yung 6'7" ng Reno Shine Elasto Painters na parang gustong kunin din ng Barangay Nabra San Miguel. Yes, gusto nga nilang gumawa ng trade dahil sa pinasang lineup ngayon, official lineup ngayon ng Ginebra, ng pinakamatangkad na naman sa kanila ngayong All Filipino Cup ay si Japet Aguilar. Yes, 6'9". Tapos yung sumunod na dyan ay si Norbert Torres na 6'7", Jetro Rosario 6'7". So kulang nga daw dahil kapag tinapat mo kay Junmar Fardo na 6'10", laging kinakain si Japet Aguilar. Paano pa yung mga ibang bigs ng kinuhan ng Barangay Nabra San Miguel? Kaya kulang yung Norbert Torres, tapos inalis pa nila yung Barasi Jr. na 6'6" na Drenaf ng Barangay Nabra San Miguel. Kaya kailangan nga nila ng mga ganitong big man na katulad ni Kit
Datu. Yes, ang kagandahan dito kasi kay Kit Datu, kahit 6'7" yan, kayang bumira yan ng mga inside bucket sa ilalim. Yes, mga kabros, dahil kahit mas matatangkad sa kanyang kalaban niya sa ilalim, kaya niyong umiscore ng maayos, mga kabros. Magandang footwork, may shooting din. Yes, may outside shooting din sa tres. Yan ang maganda kay Kit Datu. Versatile na big man. Kaya kulang na kulang yung Norbert Torres kung itong si Kit Datu naman ay idadagdag mo sa lineup ng Ginebra. Sa official lineup ng Barangay Ginebra San Miguel ay mas lalong lalakas yung pang-ilalim nila. Dahil ito pong si Kit Datu, mga brods, mapadepensa, malakas din ang pangangatawan nito. Tignan nyo naman, malapad-lapad din ang pangangatawan yan. Yes, hindi naman yan basta-basta. Physical na player rin yan sa ilalim. And maganda rin naman ang opensa neto, yung footwork neto, yung shape neto, mga kabrods. Kaya ito, maganda para sa Barangay Ginebra San Miguel na mag-a-add pa sila ng big man. Sabi nga rin sa mga reports and rumors ng Ginebra, hindi pa yan tapos sa official lineup nila. So hindi lang naman si Kit Datu isa sa mga iniisip na kunin ng Ginebra, maski na rin ito pong 6'8" na 48 years old na si Rafi Ribis. Yes, mga kabrod, si Rafi Ribis kasi ay talagang inalis na sa lineup neto po ni Coach L.A. Tenorio sa Magnolia Hotshots. Biro nyo, sa LA lang nagpaalis niyan. Pero si Rafi Ribis, bali-balita, ito nakita pa nga sa mga reports na nagta-tryout sa Converge Fiber Xers, pero ang Converge wise din, hindi na rin kinuha yung 48 years old dahil mas gusto nila yung mga bata na. Kaya ito pong si Rafi Ribis ay bali-balita at reports natin ay gustong mag-tryout sa Barangay Ginebra San Miguel. Yes, mga kabrods, at ang Ginebra, pinag-iisipan din nila ito pong 6'8" big man na ito, na kahit 48 ito ay kaya pa namang makipagsabayan ni Rafi Ribis. Yes, mga kabrods, yes, although andun na yung edad niya, 48, pero kaya pa rin namang makipagsabayan sa ilalim. Siguro nga magagamit ng Ginebra si Ribis pagdating sa depensa na. Yes, 6'8" ito, tapos ang haba pa ng wingspan ni Ribis, at kahit patpate ng katawan, mga kabrods, kaya pa rin makipagsabayan sa physicality sa mga batang players. Yan ang kagandahan sa kanya, kaya nga tumagal ito sa Hotshots dahil ito sa mga reliable big man ng Hotshots at katulong ni Ian Sanggalang sa ilalim. Maski import nga, hirap din sa depensa ni Rafi Ribis. Ikaw ba naman, payungan ng isang 6'8" na big man, kaya medyo mahihirapan talaga yung mga offensang players kay Rafi Ribis. Kaya ito yung maganda sa Ginebra, kung makuha nila si Ribis ay pang depensa lang. Sa offensa naman, hindi rin naman masyadong magandang footwork nito. Although physical na player, kaya rin umiscore pa rin. Pero sa edad ni Ribis, medyo nahihirapan na rin itong pumesto sa ilalim. Kaya ikaw, mga brods, pag-iisipan pa ito ng Ginebra. Pero yung Kit Datu, alam ko yun talagang pinaka-the best na magiging additional big man sa Ginebra. Kaya ikaw, mga brods, Kit Datu plus Rafi Ribis, or Kit Datu na lang, or sama yung veteranong 11-time PBA champion na si Rafi Ribis na kaya pa makipagsabayan. Kaya salamat po sa panonood, mga brods. This is Gangs Basketball. Yun lang, ama.